Tayo manalangin. Aming Diyos na mabuti at napakabait at napakalapit sa amin kalagitnaan. Kami po ay lumalapit at nagsusumamo sa inyo at hinihiling ang inyo pong paglilinis sa amin upang sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong salita ay ikaw ang maitaas. At bigyan mo kami ng iluminasyon sa tulong ng iyong banal na spirito na siyang gagabay sa amin. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, panibago tayong libro pero si Juan pa rin ito. Actually, maiksi lang itong pangalawang libro at saka yung pangatlo na libro ni Juan. Okay? So, 2 John, chapters 1 to 6. The elder, to the chosen lady and her children, whom I love in the truth, and not I only, but also all who know the truth, because of the truth which lives in us and will be with us forever. Grace, mercy, and peace from God the Father and from Jesus Christ, the Father's Son, will be with us in truth and love. It has given me great joy to find some of your children walking in the truth, just as the Father commanded us. And now, dear lady, I am not writing you a new command, but one we have had from the beginning. I ask that we love one another, and this is love, that we walk in obedience to His commands. As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. So, andun pa rin talaga yung tema ng sulat ni Apostol Juan. Patungkol pa rin ito sa Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa pagmamahalan at sa katotohanan na makikita natin ngayon sa persona ng ating Panginoong Yesus. So dito sa introduction, makikita natin muli yung kanyang salutation. Okay? He identified himself as the elder. Okay? Ibig sabihin na elder, hindi dahil lang sa posisyon niya, kung hindi may katandaan na rin si Apostol Juan nung kanyang isinulat ito. Ang salita ng presbyteros o presbyteros ay nangangahulugang matandang lalaki, old man or a senior citizen or senior person na dapat bigyan ng respect or isang senior official ng isang local church. Kaya sa iglesia talaga noon, nung unang panahon, ang mga elders ay meron ng mga edad. Talagang they have grown in wisdom, knowledge, and understanding of God's word and God's truth. At dito naman, yung recipient na tinutukoy dito is yung sinasabi rito, the chosen lady and her children. Okay? At yung sinasabi dyan, grace, mercy, and peace from God and Father and from Jesus Christ, the Father's Son. So yan po yung greetings na binigay ni Apostol Juan. So, dito makikita natin na may mga scholars na kung saan ay may iba-iba silang pagkaintindi tungkol dito sa chosen lady and her children. Sa mga ilan, sinasabi nila na itong sulat na ito ay para sa isang kilalang kaibigan malamang o kaiglesia dati ni Apostol Juan na isang babae, kaya chosen lady at ang kanyang mga anak. Okay? So yan ang tingin ng
ibang mga scholars na talagang isinulat ito para sa kanya. Dahil yun daw ang pagkaintindi nila na pagka-strict interpretation ng text, then masasabi natin na isang individual person itong addressee. Okay? But may mga ilang sektor naman ng mga scholars na sinasabi nila na dahil nga nung panahon ni Juan at lalo na itong pangalawang sulat na ito ay marami na kasing nakaalam tungkol sa unang sulat ng mga kalaban ng Diyos o ng mga mananampalataya, either sa gobyerno yan or doon sa mga hindi mananampalataya, mga unbelievers, na maaring ma-intercept nila itong mga sulat na ito. Kaya't sinasabi nitong pangalawang grupo na itong chosen lady and her children ay isang parang simbolismo o code na pinatutungkulan dito ay walang iba kundi ang iglesia. Yung chosen lady, ibig sabihin, this is the church. At yung children ay yung mga nakapaloob dito sa iglesyang ito. So may specific community of believers na nag-gather sa isang lugar na kung saan ay sinulatan ni Apostol Juan. Yan. So, sinasabi diyan na yung statement na whom I love in the truth, and not I only but also all who know the truth, seems more appropriate as a reference to a church than to an individual. Okay? So yun ang kanilang contention na itong chosen lady and yung children ay ang iglesia. Okay? Yung pagdidikit ng katotohanan at ng pag-ibig, yung truth and love, ay napaka-importante. Dahil dito, sinasabi ni Apostol Juan na ang kanyang mga mambabasa nitong kanyang sulat ay mga nasa katotohanan. Meaning to say, kilala nila ang ating Panginoong Hesus na siya si Kristo, siya yung anak ng Ama, at sila mismo ang recipient o ang tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Kaya't ito ay nagmamanifesto sa komunidad ng pananampalataya. At yung pag-ibig na yan o pagmamahal na yan na kanilang natamo sa komunidad na yan ay galing mismo sa source ng katotohanan. At yan ay walang iba kundi ang Diyos. So yung yung tinatawag na iglesia ay masasabi nating it is a community of love. Sabihin talagang yung love na yan hindi yan yung love na nagagamit ngayon ng mga tao loosely na parang panahon ng mga hippie-hippie nung araw. All we need is love, yung mga ganon. Akala nila yung love na yun yung pala kung ano nung klaseng pakikirelasyon sa kung sino-sinong mga kalalakihan at kababaihan. Pero ito, ang tinutukoy dito is yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa mananampalataya. Yan. Binibigyan muli ng contrast ni Apostol Juan ang kanyang mga nasabi laban doon sa mga heretics, doon sa mga bulaang mga ngaral. Okay? Doon sa mga nagtuturo ng hindi tama. Kasi wala sa kanila ang katotohanan at hindi rin nila alam kung ano ang ibig sabihin ng community of love. Sa kanila it is actually a lust when they gather.
Kasi nga pagano, okay? Even if they gather in temples to do those orgies and the like, and yun is a no-no in the Christian church. And then, pinaliwanag ngayon ni Apostol Juan na itong community of love is inclusive. Okay? Ibig sabihin, kalakip nito, ng pag-ibig na ito, ang katotohanan. Ano yung katotohanan na yan? Yung katotohanan na natanggap ng mga mananampalatayang ito. At yan ay walang iba kundi ang katotohanan patungkol sa Diyos, ang kanyang ebanghelyo, ang kanyang anak na si Jesucristo, ang banal na spirito, ang salita ng Diyos, lahat ng yan ay katotohanan. Okay? So, ang katotohanan na ito ay nagpamalas, nagpakita, bumaba dito sa lupa. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus nung sinabi niyang, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Because it is the truth of God, wala pong temporal limitations. Kasi ang katotohanan ng Diyos ay eternal. It exists without end. At yung pagmamahal na yan at ang katotohanan na yan in themselves ay hindi isang passing sentiments lang, okay? O isang dumadaang sentimiento or isang bagay na depende sa lalim ng ating emosyon. Hindi po yun, okay? Or dun sa lakas ng ating personal commitment na maaring pinanghahawakan ng isang mananampalataya o yung iba ay wala nito. Hindi dun dumedepende ang pagmamahal na to at ang katotohanan na ito. Kasi ang pagmamahal at ang katotohanan ito ay nag-originate sa Diyos. Kaya't hindi kinakailangan nung tinatawag na sentimento o feelings or yung parang positive thinking o personal commitment, hindi doon. Kasi sabi nga tayo bilang mga nilalang, minsan tayo makikipag-covenant sa Diyos, tayo sasablay at sasablay. Pero ang Diyos, hindi siya sumasablay. Kung ano ang kanyang pinangako, at yan na nga, itong pag-ibig na to at ang katotohanan na ito, ay kanyang tutuparin. Kaya't hindi nakasalalay sa tao, kundi sa Diyos. At dapat tayong magpasalamat kasi nga kung sa atin, maaaring mawala yung ating kaligtasan kasi nga nagtitiwala tayo sa sarili natin, sa kakayanan natin. Paano kung tayo nga ay bumigay, tayo nga ay matempt or malinlang ng dyablo, panandalian. Kaya nga sabi, hindi doon nakikita. Ang pag-ibig na to at katotohanan na ito ay hindi na maaari pang maalis sa atin o matanggal sa atin sapagkat ang Diyos ang nagbigay nito. At dito nga sa verse 3, sinabi nga ni Apostol Juan, yung kanyang salutation, grace, mercy, and peace from God the Father and from Jesus Christ, the Father's Son, will be with us in truth and love. So yun yung assurance. May assurance ngayon tayo. Andyan yung grasya at yung kapayapaan sa atin, sabi nga sa Romans 1:7, sa 1 Peter 1:2. At ito'y masasabi rin na grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord, doon naman sa 1 Timothy 1:2.
Pero dito, however, si John, dinagdagan niya yung significance ng salitang ito. So, imbis na isang wish or panalangin na ang Diyos ay magbibigay ng kapayapaan, ang ginawa ni Apostol Juan is that imbis na hingin ito ay naging pangako pa ng Diyos. So yung pangakong yan, na grasya at awa ng Diyos, ay atin na at mananatili ang katotohanan ito at ang pag-ibig na ito sa atin. Kaya't yung truth and love, yan naman ang magbibigay ng transition dito sa susunod na section, dito sa 4 to 6. Na sinasabi dyan na tinutuloy ngayon ng author na si Apostle Juan, na sinabi niya, "It has given me great joy to find some of your children walking in the truth." So, nagagalak si Apostol Juan na nakikita niya na itong kanyang mga anak, meaning to say, siya ay isang elder, isang shepherd, itong mga anak, itong tinatawag na iglesia, mga kabilang sa iglesia, ay lumalakad sa katotohanan. Gaya ng inutos ng Ama sa kanila. So, here makikita na natin na nung time kasi ng panahon na ito ay inuusig na rin ang iglesia. Okay? Hindi po normal na parang gaya natin ngayon na malaya tayo na nakakapanambahan at nakakapag-Bible study. Sila, inuusig sila, hinahabol sila, hinahanap sila. At dahil nga dyan, sa pangyayaring yan, nagkaroon nga ng division sa loob ng iglesia dahil nga may mga pumasok na mga heretics, mga bulaang mga ngaral. At dahil nga dito, siyempre yung iba ay nadala ng mga bulaang mga ngaral. At yung iba naman ay nanatili. Kaya yun ang tinutukoy ni Apostol Juan dito na nagpapasalamat ako at masaya ako dahil ang ilan sa inyo ay patuloy na lumalakad sa katotohanan. So, ito ang isang kumbaga karakter or at least evidence na makikita natin sa mga tunay na mananampalataya noon at ngayon. At yan ay ang perseverance, na ang tunay na anak ng Diyos ay mananatili at magpapatuloy sa kanyang nakuhang aral at turo, at ang pag-ibig na nga yan at ang katotohanan yan ay mananatili na sa kanyang panghabang buhay hanggang sa siya'y kunin na ng Panginoon or siya'y hulihin, ikulong at patayin ng mga kalaban ng Ebanghelyo. Ayan. So, makikita natin ngayon na yung utos na tinanggap galing sa Ama na pinapaliwanag nga dyan sa verse 5 ay ito yung commandment of love. At doon naman sa verse 7, sa susunod na ating aralin, patungkol naman ito sa paniniwala sa anak. Yan. At sabi nga dyan, "And this is His command, to believe in the name of His Son, Jesus Christ, and to love one another as He commanded us." So, ang pagpapaniwala natin sa anak ng Diyos na si Jesus ay magbubunga ng pagmamahal sa bawat isa na kapatiran. Yan yon. Okay? So, it is clear na sinasabi ng author na ang commandment of love ay gaya ng sinasaad sa 1 John chapter 4 verse 21. "And He has given us this command, whoever loves God must also love his brother." Yan.
So it is not that love precedes truth or belief, but that love offers the clearest test of the truthfulness of the confession and the sincerity of the obedience given to God's command. So ebidensya ang pagpapakita ng pagmamahal na ikaw nga ay nasa katotohanan. Ikaw nga ay anak ng Diyos. Sabi nga, maaring at times yung ating belief ay o ang ating confession sa ating mga labi, at times minsan tayo madadala sa punto na kung saan ay kagaya ni Apostol Pedro ay kanyang dininay ang Panginoon. Okay? Pero yung aksyon ng pagmamahal ay mahirap pong ma-counterfeit yan. Okay? Yung salita madali lang sabihin eh. Kristiyano ako, pero Kristiyano ka lang sa nguso. Pero yung aksyon, yan ang mahirap magaya. Mahirap ma-counterfeit. So, kanya ring binabalik ang mga salita doon sa umpisa na kung saan sinabi nga, what the Father required, sa 1 John 4:7, the Son manifested. So yung yung kinakailangan ng Ama, ipinakita ito ng anak, 1 John 3:16. And the Spirit makes available through life in Him, 1 John 4:13-15. So makikita natin ang Trinidad, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu ay kumikilos, gumagalaw sa buhay ng isang mananampalataya para hindi lang siya baguhin, pero para talagang ipakita ang katotohanan at ang pag-ibig ng Diyos na ito na kanya ngayong tinanggap na. Okay. At verse 6, sabi nga, and this is love, that we walk in obedience to His commands. As you have heard from the beginning, His commands is that you walk in love. So dito po sa verses 4-6, makikita po natin yung salitang command. 4 na beses na ginamit. So pinapakita lang dito yung direct expression ng kalooban ng Diyos. So paano ba nalalaman ng isa na siya ay tumutupad sa kalooban ng Diyos? Ang pagsubok ay sa pamamagitan ng pagmamahal. At yan ay makikita sa ating pagsunod sa mga kautusan o salita ng Diyos. At ang test naman ng pagsunod is kung tayo nga ba ay lumalakad sa pag-ibig na yan na binigay sa atin ng Diyos. So makikita natin parang circular yung intensyon ng ating Panginoon. God loves us, and then we now bring back this love to God by loving our fellow men. Ayan, so umiikot. Okay? So love of God does not result in obedience to the Word of God. So, ang sabi rito, love of God does not result in obedience to the Word of God. Cannot be the love that is God's gift in Jesus Christ. So, ang ibig sabihin lang nito is that yung pag-ibig mismo ni Jesus na manifesto sa kanyang pagsunod sa Diyos hanggang sa kanyang kamatayan ay hindi natin pwedeng magaya in terms of parang yung pag-ibig natin sa Diyos
na walang ibang intervention sa labas. Meaning to say, basta lang minahal natin ng Diyos. Pero, bakit mo na kayang mahalin ng Diyos? Wala. Mahal ko lang ang Diyos. Sumunod lang ako. Kasi mahal ko siya. Sabi, mahirap mapaniwalaan yon. Kasi kailangan makita muna natin na may ginawa muna ang Diyos sa atin. At yan ay ang pagbibigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. At dahil kay Hesus Kristo, nung maunawaan natin ang kanyang ebanghelyo, ay ngayon na ibabalik natin itong pagmamahal na ito sa Diyos. Kaya kung yung pagmamahal natin ay walang Hesus Kristong nakadikit yan, ay hindi tunay na pagmamahal yan sa Diyos. Yan lang ibig sabihin ng Apostol 1 yan. Kaya't kung meron mang tao nagsinasabi niyang mahal ko ang Diyos sa bibig pero wala namang aksyon, at the same time hindi nakadikit kay Hesus Kristo, walang saysay mga bagay na yan. Okay? Yung reward mo maibibigay sa iyo ng Diyos dahil may ginawa kang mabuti, pero hanggang doon lang. Kaya nga sabi, do we love our brother? Are we prepared to die for him? Kung ang Panginoon siya ay namatay sa krus para sa kasalanan ng kanyang mga hinirang, tayo ba ay handa para ibuwis din ang ating buhay para sa ating mga kapatid? Pag dumating yung pagkakataon na kakailanganin ito. Okay? So obedience that does not lead to the life of love in which we love one another even to death is not obedience offered to God. So, paano mo masasabing sumusunod ka sa Diyos kung ikaw mismo ay ang una mong ililigtas ay ang sarili mo bago ang ibang tao? Then that is selfishness. Kaya nga, not to love means to remain in darkness. Ganun lang yan. Kung hindi ka nagmahal sa iyong kapwa mananampalataya at sa kapwa tao, doon sa mga nangangailangan ng tulong, yung mga nagugutom, for example, meron ka namang kakayanan para ibigay ito. Sabi nga, and then what is that? Yung ginawa mo ay hindi ayon sa pag-ibig na binigay ng Diyos. Meaning to say, ikaw ay nasa kadiliman pa. At ikaw ay nasa kamatayan din. In darkness, sabi dyan sa 1 John 2:11, and in death, in 1 John 3:14. So, hatred of one's brother can never be defended as obedience to God. Hindi pwedeng, Lord, mahal kita pero hate ko itong kapatid kong ito. Hindi pwede. Okay? It is rather obedience and gratification of one's own sin, one's own evil nature. So, ibig sabihin, doon, sumusunod ka sa sarili mong laman. Yun ang nangyayari. At hinahayaan mo na ikaw ay kainin ng kasalanan. At yan, nauuwi yan sa sariling kasamaan ng nature ng isang tao na mag-i-equate na hindi ka mananampalataya. Okay? So, I hope and pray na naunawaan niyo po yung ating inaral ngayong gabi at ito ay magsilbing kumbaga inspirasyon para tayo ay magpakita nito sa araw-araw sa ating pong buhay Kristiyano. Purihin ang ating Diyos.